Nandito ako para maghatid ng mensahe. Simple lang naman. Ang nais namin ay kasal. Kaya nga kitang gawing aswang eh. Bakit hindi ka na lang maging aswang? Para naman, pareho lang tayo ng kinakain. Huwag kayong susunod at gumawa ng gulo sa kuta namin. Pinapasabi ni Alma, kung hindi buo ang loob niyong magpakasal, hindi naman siya mamimilit. Pero hindi namin masisiguradong ligtas ang babae niyo. Katulad ng karamihan sa mga magkasintahan, isang pangarap ang maikasal sa lalaking tunay at totoo ang nararamdaman. Dahil ang isang pag-ibig ay hindi lamang tawag ng laman, kundi ito ay pinagbibigkis ng totoong pagmamahal. Hindi lamang ito simpleng kagustuhan dahil pinagtibay ito ng pagsubok na pinagdaanan. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga artists na gaganap sa aking kwento. Aaminin ko, hindi ako madalas nakikinig ng mga kwento sa online. Pero nang mapadaan ako sa palengke at narinig ko ang boses ng narrator, hindi ko alam, pero para akong nabighani at naengganyo. Kaya mula noon ay pinakinggan ko na kayo, Miss Esperanza, mula sa iba't ibang channel. Palagi akong nakasunod sa inyo. At isang araw, naisip kong isulat at ibahagi sa inyo ang aming pinagdaanang mag-asawa. Ako po si Berto at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Uy! Sana naman ang layag ng matikas at matipunong lalaking yan? Sa kapod na pre. Nakita mo ba kung saan si Andrea? Naku, hindi ko nakitang dumaan eh. Baka nandun na naman yung sa tabing ilog para maglaba. Ay ganun ba? Sige, puntahan ko na lang. Oo nga pala, bakit parang nakaporma ka ngayon ah? Lalakad ba kayo? Sismoso ka. Sa akin na yun. Sige, may iwan na kita dyan ha. Pupuntahan ko yung mahal kong Andrea. Ayun oh, umaarangkada na naman tong Berto romantiko ng barangay. O sige, konting paalala lang ha. Baka bigla niyong nakalimutan na sa ilog kayo at may kalabaw nanonood sa taas. Sira ulo. Utak mo talaga kahit kailan madumi. Pumalakhak lang siya noon. Ako naman, tumalikod na at pumunta sa ilog kung saan madalas maglaba ang mga babae sa lugar namin. Nang makarating ako roon, nakita kong masayang nakikipagkwentuhan si Andrea sa mga kasama niyang kababaihang naglalaba rin. Oh, mahal, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Siyempre, gusto kitang makita. Kanina pa kaya kita hinahanap. Sus, uuwi din naman ako mamaya eh. Sana hinintay mo na lang ako sa bahay. Kahit na, wala naman akong gagawin doon. Dito, pwede kitang matulungan maglaba. Kaya ko na to, mahal. Ano ka ba? Kailangan mo ring magpahinga. Lanta ka rin sa trabaho eh. Gusto ko munang makita ka. Bakit? Bawal ba? Oo na. Alam ko naman na gusto mo lang ng lambing ko eh. Hayaan mo, mahal. Darating ang araw na hindi mo lang ako makikita sa araw. Pati sa gabi din. Hindi na ako makapaghintay na dumating yung araw na yun. Kaya nga gusto na kitang pakasalan eh. Ano? Kasal? Gusto mong magpakasal na tayo? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi. Nagulat lang ako na niyaya mo ako magpakasal habang nagkukusot ako ng damit. Sira ulo ka talaga. Eh, ano naman ngayon kung nagkukusot ka ng damit dyan? Ano? Payag ka ba? Seryoso ka ba talaga? Seryoso nga ako. Mukha ba ako nagbibiro? Hindi lang ako makaluhod kasi mabato. Tapos wala akong mamahaling singsing. Ito lang oh. Gawa sa nito.
Yung pambili ng singsing, ibibigay ko na lang sa'yo. Ano, payag ka ba? Mag-asawa na lang tayo, Andrea. Abay, oo naman. Pero hindi ako magaling magluto ha. Pero masipag ako maghugas at maglinis. Marunong ako maglaba, pero tamad ako magtupi ng damit. Ang dami mo namang sinasabi. Hindi na mahalaga ang lahat ng yun. Ikaw ang pinakamahalaga sa lahat. Ang hindi mo kayang gawin, nandito ako para gumawa ng lahat ng yun. Kaya mahal na mahal kita eh. Ginagawa mo akong prinsesa sa piling mo. Hindi lang prinsesa. Ikaw ang magiging reyna ng bubuuin nating palasyo. Akin na yung kamay mo. Hugasan mo muna yan para maisuot ko na tong mamahaling singsing ko. Astig ka talaga, Berto. Kaya gustong gusto ka ng mga magulang ko eh. Ang ganda naman ng singsing. 1,000,000 ang halaga niyan, mahal. Ingatan mo yan ha. Huwag mo isang lahat. Pareho kaming natawa sa biruan naming yon. Inasar pa kami ng kaibigan naming kasama sa batis. Lahat sila ay tuwang-tuwa sa relasyon namin ni Andrea. Siya ang babaeng matagal ko na talagang iningatan at maraming saksi kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Siguro ang usapang yun ay isa sa pinakamasayang araw namin. Matapos maglaba, pinatid ko si Andrea sa kanila. Umuwi lang din muna ako para makapagpahinga. Akala ko tuloy-tuloy na ang saya namin. Ngunit hindi ko inasahan na may darating na matinding unos sa buhay namin. Dahil kinabukasan, pumunta sa bahay namin si Lolo Lando. Lolo Lando, ano po nangyari? Bakit parang balisa po yata kayo? Diyos ko, Berto! Nawawala si Andrea! Ano? Anong nawawala si Andrea? Hindi ho ba't nasa inyo lang siya? Hindi ko alam kung lumabas ba siya o ano kasi wala namang nakakita sa kanya. Napansin ko na lang kaninang umaga na parang wala siya sa bahay. Hinanap ko pa nga pero hindi ko makita. Kaya nagpunta agad ako dito. Kasi baka nandito siya kahit alam kong hindi siya aalis. Talaga? Hindi po niya gawain kasi wala po siya rito, Lu. At kagigising ko lang din po. Diyos ko naman, saan ba nagpunta ang batang yon? Hindi na rin ako nagsayang ng panahon noon. Hinanap ko si Andrea. At hindi lang ako. Dahil may mga tumulong na rin nang malaman nilang nawawala ang babaeng mahal ko. Kakaaya ko lang sa kanya ng kasal. Tapos nangyari pa sa amin to. Ipinagpatuloy namin ang paghahanap. Pero imbis na si Andrea ang mahanap namin, isang payatot na lalaki ang nahuli ng ibang manunugis sa lugar namin. At habang pinaluhod siya sa harapan ni Lolo, lahat ng kwintas na may bote ng langis na suot namin, kumulo. Isa siyang aswang. Bakit nandito yan? Anong kailangan mo? Anong ginagawa mo dito sa teritoryo namin? Ikaw bang dahilan ng pagkawala ni Andrea? Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ka nandito para lang sa wala. Malamang may pakay ka. Magsalita ka. Anong ginagawa mo dito? Ang dami niyo namang tanong. Hindi ba uso sa inyo ang huminahon? At isa pa, ako pala si Gardo. Wala kaming pakialam sa pangalan mo. Sagutin mo ang tanong namin. Masyadong mainit ang ulo mo, bata. Hindi ako pumunta dito para gumawa ng gulo. Nandito ako para maghatid ng mensahe. At anong mensahe naman yan? Simple lang naman. Ang nais namin ay kasal. Kasal? Anong sinasabi mo? Sino magpapakasal, ha? Sandali naman, kalma lang. Masyado namang mainitin ang ulo mo. Pinagilay ka ba sa kumukulong mantika, ha? Mukhang kahit sino ang lumapit, masasaktan eh. Isa pang paligoy-ligoy. Ihiwalay ko yung panga mo sa mukha mo. Anong kasal ang sinasabi mo, ha? Sagot! Kailangan namin ng isang binata. Binata ang sinabi ko, ha? Walang anak, walang asawa.
walang kasintahan. Binata? At bakit si Andrea ang kinuha nyo kung binata naman palang kailangan nyo? Dahil mahalaga sa inyo ang babaeng yon. At sa ganung paraan, magiging desperado ang lolo niyang maghanap ng binata para sa amin. Isang manunugis ang kailangan naming magpakasal sa pinsan kong mandurugo. Kung wala kayong maibibigay, mamamatay ang babae. Walang iya kayo. Ang kapal na mukha niyong mangarap ng kasaping manunugis. Para ano? Bumuo ng lahi sa kanya laban sa amin. Sa tingin niyo ba sa pagkakataong ito, may magagawa kayo? Papatayin kitang hayop ka! Oo, kalma. Kapag pinatay niyo ako, hindi rin makakabalik ng buhay ang dalaga. Kaya mag-isip-isip kayo ng maigi. Huwag niyo siyang sasaktan! Mangako ka, hayop ka! Tumupad lang kayo sa usapan. Walang problema sa amin. Walang kahit sino ang gumalaw sa aswang na yon. Halos lahat kaming nagmamahal kay Andrea ay nanlulumo sa mga sandaling yon. Nang makalayo na ang aswang, tiningnan ko ang langis ko at nakita kong hindi na ito kumukulo. Huwag kang panghinaan ng loob. Kakausapin ko silang lahat. Titignan ko kung sino ang gusto magpakasal sa pinsan ng hayop na yon. Nasa kamay nila si Andrea. Hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin. Hindi pa pwedeng sugurin natin sila at patayin isa-isa, lo? Huwag kang magpadalos-dalos, Berto. Malinaw ang mga salitang binitawan niya. Tayo ang hawak nila sa leeg. Anong gagawin natin, Lolo? Nag-aalala na ako ng sobra. Ako din naman. Nag-aalala rin. Pero wala tayong mapapala sa puro ganyan. Kailangan natin makahanap ng paraan. Wala akong tiwala sa kanila, lo. Wala din naman ako. Pero isipin mo na lang to. Siguro nga may kakayahan tayong lumaban. Pero hindi natin alam kung hanggang saan ang kakayahan nila. Kaya pag-isipan natin tong mabuti. Kung kapalit ni Andrea ay katahimikan ng baryo natin, hindi naman siguro masamang ibigay natin ang gusto nila, di ba? Pero Lolo, hindi mo ba naiisip na magiging kahinaan natin yun? Kung ang isang mandurugo ay mapangasawa ang isang manunugis, di mas magiging malakas sila. Higit sa isang mandurugo at manunugis sa kagaya natin. Bakit ba ang kahinaan ang iniisip mo? Wala naman tayong magandang may dudulot nun eh. Ikaw na bata ka. Masyado ka nag-aalala. Hindi mo na ginamit yung utak mo. Huminahon ka nga at mag-isip. Ano po bang ibig niyong sabihin? Kung may isang manunugis sa kampo ng mga aswang, maaari natin maging kakampi at tulungan tayong lupigin sila? Napaka-imposible nun, Lolo. Bakit naman imposible? Huwag niyong sabihin na yun ang naisip niyo. Yun nga. Kaya manahimik ka dyan at pag-isipang mabuti. Kakausapin ko ang ibang kabataan dito. Baka may ilan na gustong magboluntaryo. Paano kung wala? Siguradong wala, Lo. Isang malakas na pitik na naman ang ginawa ni Lolo Lando sa noo ko. Alam kong naging makulit ako. Nagmukhang isip bata at hindi isang manunugis. Pero anong magagawa ko? Sinakop na ng samut-saring eksena ang utak ko. Iisipin ko pa lang na mapapahamak si Andrea o di kaya sinasaktan ng mga yon. Umaakyat na sa ulo ko ang dugo ko dahil sa matinding galit. Lumipas ang maghapon. Hindi pa din ako mapakali. Pero tulad ng gusto ni Lolo Lando, pinag-iisipan ko itong mabuti. Kaya naman, hindi na ako nakatiis. Ako na ang pumunta sa bahay nila. Berto! Wala pang binata ang pumapayag na ikasal sa isang mandurugo. Nahihirapan akong kumbinsihin sila. Ayos lang, Lolo. May naisip na akong paraan. Ay nako, ayoko nang naiisip mong yan. Kung iniisip mo si Sandro, tinanong ko na din siya. At katulad ng iba, takot sa mga aswang. Lalo na at hindi lang isa ang nakatira doon. Hindi yun, Lo. Iba naman ang naisip ko eh. Ano ba ang nasa isip mo? Ako magpapakasal sa pinsan ng aswang na yun. Ano? Paano si Andrea? Ang importante, mabawi natin siya, Lo, ng buhay. Hindi natin hawak ang isip ng mga hayop na yun. Kahit anong oras,
pwede magbago ang isip nila. Pwede nilang saktan, kainin o ano man ang gusto nilang gawin kay Andrea. Kaya para sa kaligtasan niya, handa akong magsakripisyo. Ay nako ka, bata ka. Ako naman ang malalagot kay Andrea niyan. Alam mo namang boto ako sa inyo. Masaya akong kayo ang magkakatuluyan, kaya hindi ko din gusto yung iniisip mo. Pumayag ka na, Lolo. Isa pa, matalino naman ako, di ba? Kung ako nasa poder ng mga aswang, kaya kong mabuhay. Pero si Andrea, hindi siya ganun. Magiging albularya man siya, pero hindi pa siya biyasa. Hindi ko din naman gusto to. Labag to sa kalooban ko. Si Andrea lang naman ang gusto kong pakasalan, wala nang iba. Wala nang nagawa si Lolo Lando kundi ang pumayag matapos ang mahabang diskusyon. Kung ayaw man ni Andrea na gawin ko ito, sigurado akong darating ang araw na pasasalamatan niya ako. Mas hindi ko kasi kayang matulog, kumain o nakaupo lang habang nasa puder siya ng mga nilalang na yon. Pinaghanda ni Lolo Lando ang lahat upang pumunta sa huta ng mga aswang. Gusto ni Lolo Lando na maging handa at alam ng lahat ang mangyayari sa pag-iisang dibdib ng aswang at manunugis. Masyado namang mabilis ang inyong pagpunta. Mukhang mahalaga talaga ang babaeng bihag namin. Nandito na ako. Handa na ako magpakasal. Ibalik mo na sa amin si Andrea. Paurungin niyo muna ang mga kasama mo. Nakakatakot eh. Mukhang lalamunin agad ako. Hindi sila gagawa ng gulo kung hindi kayo ang mauuna. Nandito na ang binatang ipapakasal sa pinsan mo. Nasaan na ang kapalit? Huwag kang masyadong atatanda. Ibibigay namin ang babae kapag tapos na ang kasal niyo ng pinsan ko. Ang dami niyong seremonyas. Ano pa bang ginagawa niyo? Lumabas na siya nang matapos na ang kasal. Yan ang gusto ko. Ang atat mapabilang sa angkan namin. Kasunod nun ay naglakad siya papasok sa kuweba na nasa likuran niya. Sa tuktok ng bundok kami nakipagkita sa danggang aswang. Sinabi din niya na doon sila maghihintay, kaya mabilis namin silang natuntun. Mukhang inaasahan niya na ang pagdating namin, kaya nakatayo siya at nakaharap sa direksyon namin. Pare, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi ba kulto tong mga aswang? Tayo pa talagang sumugod dito. Akala ko pa naman kasalan niyo ni Andrea ang dadaluhan ko. Hindi ka ba nasabihan ng iyong ina? Sa kanya ako nagtanong kung pwede kang ikasal sa isang aswang. Ano? Aswang? Bakit ko naman gugustuhin ikasal sa isang aswang? Eh bakit ka kasi sumama dito? Anong kailangan mo? Hindi ka naman manunugi sa kagaya namin. Sinabi ko na kanina. Akala ko kasalan niyo ni Andrea ang dadaluhan nilang lahat. Hindi ko naman akalaan na ikakasal ka pala sa isang aswang. Puro ka kasi pagkain eh. Hindi mo iniintindi yung paligid. Siguraduhin mong kaya mong ipagtanggol ang sarili mo kapag nagkagipitan na. Si Andrea lang ang kaya kong ingatan. Sira ulo, pababayaan mo ba talaga ako? Lolo Lando, kaya mo ba akong lamunin ng aswang? Manahimik ka na lang. Hindi ka naman manunugis pero sumama ka pa din. Bahala ka. Kung gusto mo, iligtas mo na agad ang sarili mo ngayon na. Ayoko, dito lang ako sa tabi mo, Lolo. Kahit amoy lupa ka na, titiisin ko na lang kesa... Aray ko! Ano ba? Bakit kailangan mo akong batukan, Berto? Bago pa man ako makasagot, lumabas na ang lalaking tingting na payat, kasama ang isang ginang. Dumila pa ito sa akin na parang inaakit ako. Napangiwi na lang ako sa sobrang panunuklam. Huwag niyang sabihin na siya ang mandurugo na ikakasal sa akin. Oh, bakit nakanganga kayo dyan? Gandang-ganda ba kayo sa pinsan ko? Pinsan mo? Siya ang magpapakasal sa isang manunugis? May ibang na ba kayo? Eh, gurang na yan eh. Pinaglalaroan niyo ba kaming mga hayop kayong mga aswang kayo? Eh halos nanay na yan ang binatang manunugis na hinihingi niyo. Sus, bata pa tong pinsan ko at dalaga. Siya si Alma.
ang mandurugo sa aming lahi. Huwag na kayong maarte kung gusto niyong mabuhay ang babae. Ang lala naman! Aswang na, kurang pa. Literal na kamalasan yan, Berto. Kahit magkaroon pa ng gera, hindi ako papayag ikasal sa makunat na yan. Diyos ko po, patawarin. Aba, grabe ka naman makalait sa akin. Sa tingin mo ba, ay gwapo ka? Eh, ang taba-taba mo nga, oh. Ay, oo nga pala. Ikaw na ba ang magpapakasal sa akin? Diyos ko po. Huwag ka lumapit. Ipakita niyo muna saan si Andrea. Siguraduhin niyo hindi niyo siya sasaktan. Huwag ka namang ganyan. Pa'y pinagtatanggol kang ibang babae sa harap ko pa. Nasasaktan ako. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Punyemas talaga. Hindi ko siya sinaktan. Nasa maayos na kalagayan siya. Pagkatapos ng kasal, papakawalan ko na siya. Paano kami makakasiguro na tutupad kayo? Ang dami niyong sinasabi. Huwag kayong magalala. May isang salita kami. Kailan ang kasal? Hindi pa pwedeng simulan na natin? Ay ko, bakit no? Bigyan niyo muna kami ng oras para mag-isip. Hindi maliit na bagay ang magpakasal, lalo na sa taong hindi mo mahal. Hinawakan ni Lolo Lando ang kamay ko. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto ang magpakasal sa isang hukluban. Pero sa tuwing naiisip ko si Andrea, tumitindi ang galit na nararamdaman ko. Sa sobrang pag-iisip, hindi ko namalayan na nagpaalam na pala si Lolo Lando sa mga aswang. Ano yun? Bakit hindi na makaalis sila? Alam kong hindi mo gustong gawin to. Kaya pag-isipan nating mabuti, hindi pwedeng magpadalos-dalos. Sinabi ko naman na sa inyo, hindi pwedeng magtagal si Andrea sa poder nila. Kung ang pagpapakasal ko sa lalong madaling panahon ang makakapagligtas sa kanya, mas mabuting gawin na natin ngayon din. Ang isang katulad ni Alma, hindi kanya basta-basta bibitawan. Sigurado ako, kapag naikasal na kayo, pipilitin kanyang magkaanak kayo. Kapag hindi mo sinunod, pwede nilang patayin ka o si Andrea. Mga tuso ang katulad nila. Anong gagawin natin? Hayaan na lang natin si Andrea sa poder nila? Nag-aalala din naman ako. Nandito na din tayo. Bakit hindi na lang natin sugurin? Sa tingin ko, mas maganda nga labanan natin sila. Nandito na din naman tayo. Humanda ang lahat. Papasukin natin ang kuwebang yan. Sandali! Hindi natin alam kung ilan ang aswang sa loob ng kuweba, kaya mag-iingat kayo. Ako ang mauuna. Siguraduhin yung mananatiling ligtas si Andrea. Tandaan nyo, ang kailangan nating mapanatiling buhay, siya, at hindi masasaktan. Hindi tayo nandito para pumatay ng aswang. Tumango ang mga kasamahan ko. Nagmadali silang sumunod sa amin ni Lolo Lando. Pinasok namin ang kuweba kung saan sila pumasok kanina. Madilim ang loob. Padilim ng padilim habang papalapit kami sa dulo. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng malakas na sigaw. Mabilis akong tumakbo sa pinagmula ng sigaw. Nakarating ako sa dulo. Walang kahit sino. Inikot ko ang mga mata ko at napagtanto ko na nakalabas na pala ako. Tiningnan ko ang likuran ko at nandoon ang mga kasamahan ko at si Lolo Lando. Nakita mo man lang ba sila? Hindi. Tanging sigaw lamang ni Andrea ang narinig ko. Ano yun? Tagusan pa lang kuweba. Wala naman pala sila dito. Lintek. Mga tuso talaga mga aswang na yun. Talagang tinangin nila sa Andrea palayo. Sana lang hindi nila sinaktan to. Boses pala ni Andrea yung narinig natin. Sa tingin ko, nasaktan siya. Hindi siya sisigaw ng ganun kung hindi. Wala na tayong oras pa. Sigurado akong malapit lang dito ang kuta niya. Madali natin silang mahahanap dahil sa mga langis na nasa ating leeg. Magiwahiwalay tayong lahat. Meron sa Hilaga, sa Silangan, sa Timog, at maging sa Kanluran. Mas madali natin mahanap ang kuta niya. Sumipol lang kayo ng malakas kung nakita nyo. Pero wag na wag kayong atake. Naunawaan nyo ba? Tama, kahit anong mangyari,
Huwag kayong gagawa ng gulo. Sabihin niyo agad kami. Lahat kami ay nagkasundo. Naghiwa-hiwalay para mabilis mahanap ang kuta ng mga aswang. Hindi pa kami nakakalayo sa isa't isa nang sabay-sabay kumulo at nag-init ang suot naming mga langis. Napatigil kami at maya-maya sa gitna naming lahat, bumagsak ang isang ibon. Sa isang malakas na hangin, nagpalit ito ng anyo. Naging isang patpating lalaki, mapulang mga mata at mahabang kuko. Susugurin ko na sana siya nang pigilan ako ni Lolo Lando. Hindi ba malinaw ang usapan natin? Hayop ka! Sinakta mo ba si Andrea? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya sumigaw? Sinakta mo ba siya? Ang dami mong tanong. Bakit hindi ka nalang pumayag sa kasal na gusto namin? Papakasalan mo na naman ang pinsan ko. Ingot ka ba? Sino naman ang magpapakasal sa isang makunat na gurang? Pwede na siyang maging kamag-anak ng buhaya sa sobrang... Aray! Aray ko! Ang sakit! At mo naman ako binabatukan, Lolo Lando? Huwag ka na lang magkomento ng kung ano-ano pa dyan. Manahimik ka na lang kasi kung wala kang magandang sasabihin. Hindi din naman maganda ipapakasal sa'yo eh. Kaya bakit kailangan ko may sabihing maganda? Isa pa, totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ba mananahimik ang kaibigan niyo? O gusto niya akong magpatahimik sa kanya? Hindi na kailangan. Mananahimik na siya. Hinawakan ni Lolo ang bibig ni Sandro. Maging ang mga kasama ko, tinalian ang bibig nito. Natakot din naman si Sandro dahil humaba at namula ang mga mata ni Gardo. Senyales na kaya nitong saktan si Sandro anumang oras. Huwag kayong susunod at gumawa ng gulo sa kuta namin. Pinapasabi ni Alma, kung hindi buo ang loob niyong magpakasal, hindi naman siya mamimilit. Pero hindi namin masisiguradong ligtas ang babaeng yun. Hayop kayo! Ganun talaga kapag nasa iyo ang alas. Nakikipag-usap kami na maayos sa'yo. Wala na bang ibang babae o talagang pwedeng ikasal sa binata namin? Kung binata ang gusto nyo, dapat dalaga naman ang ipakasal nyo. Yung walang anak, hindi matanda at hindi pinagsawa ng ibang lalaki. Sa tingin niyo ba, may karapatan kayong humiling ng ganyang bagay? At bakit hindi? Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Kung ayaw niyo, edi wag. Ganon kasimple. Nga pala, may isa pa. Kung may masaktan kahit sinong aswang, hindi kami manghihimay na patayin siya. Sige, papayag na ako. Anong sinabi mo? Sigurado ka ba dyan? Oo, Lo. Sigurado na ako at kaya kong ikasal sa katulad niya. Aba, ayos. Matikas kang lalaki ka. Tapusin na natin ang usapang to. Dali mo na ako sa kuta niyo at gawin ang seremonyas ng kasal. Masusunod, mahal na hari. Oo nga pala. Ibibigay ko naman ng ligtas ang babae sa inyo. Hindi niyo na kailangan dalhin ng madaming kalalakihan yan. Baka matakot ang maraming aswang sa mga armas niyo. Magkagulo pa. Tumango naman ang lahat ng manunugis. Nagsimula na silang maglakad pa uwi, habang kami, si Lolo at si Sandro ay sumunod sa danggang aswang. Hindi ko nagawang ipagkatiwala si Sandro sa mga kasamahan kong manunugis. Alerto sila, maliksi at mabilis kumilos. Maaari nilang iwan si Sandro at posibleng maging problema pa ito. Nang makarating kami sa kuta nila, para silang kulto sa gitna ng kabundukan at sa gitna ng mga kabahayan ay may nakahandang dekorasyon. Mukhang nakahanda na ang kasal niyo ah. Masasarap siguro ang nakahain dyan. Ano pang ginagawa natin? Halika na, pumasok na tayo. Kahit kailan, pagkain lang talaga ang nais mo. Bakit kasi?
Hindi mo na lang siya sinama sa ipapauwi. Maiksi ang pasensya ng mga yun. Baka mapatay pa siya ng mga yun. Ako lang ang kaibigan niya. Ako lang din at ang pamilya niya ang makakaunawa sa kanya. Siya lang din ang bukod tanging hindi naging manunugi sa kalalakihan sa baryo natin, hindi ba? Naiintindihan ko. Sana hindi siya maging sagabal sa pagligtas natin kay Andrea. Nakalimutan ko palang sabihin, tapos na ang pagbilog ng buwan. Kaya naman, maghihintay pa kayo ng isang buwan bago muling bumilog ito at ipakasal siya kay Alma. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko lang naman sabihin ay mananatili ka at ang babaeng si Andrea sa poder namin hanggang maikasal kayo. Nak ng putya! Anong kalokohan yung sinasabi mo? Kaya nga ako nagmamadaling pumunta dito para agad na mabawi si Andrea sa poder niyo. Oo nga, sumunod kami sa kasunduan. Kaya dapat, sumunod din kayo. Bakit pinagluloloko mo kami? Hindi kami nikipagbiroan dito Ilabas mo si Andrea at magpapaiwan ako dito. Sa tingin nyo ba may pagpipilian kayo? Ikaw tanda at ikaw na matakaw, lumayas na kayo. Salamat sa paghatid nyo sa binatang to. Mag-iingat kayo pa uwi. Baka maging kayo ang pagkain ng uhaw na hayop. Sira ulo pala to Mabilis kong nilapitan si Danggang Tingting. Kinuwelyuhan ko siya. Pero sa halip na magalit, mas kinatuwa pa niya ito. Hinigit naman ni Lolo Lando ang likod ng damit ko para pigilan ako. Tiningnan ko ng masama si Lolo, pero umiling lang siya sa akin. Habang ang dangga naman ay patuloy na tumatawa. Bitawan mo siya! Hindi! Kailangan mo siyang suntukin para matauhan! Kinakayan-kayanan tayo Akala niya siguro natatakot tayo sa kanya. Mag-isa lang naman siya. Huwag ka nga ganyan. Mag-isip nga kayong maigi. Ito lang ang hinihiling ko. Ang makitang maayos si Andrea. Kapag nangyari yun, papayag na kami sa gusto niya. Basta walang may masasaktan kahit sino sa kanilang dalawa. O sige, at imbitado kayo sa maliit naming tahanan. Pumasok si Lolo Lando. Sumunod naman kami ni Sandro. Ilang sandali lang, dumating si Alma, kasama si Andrea. Nakapiring si Andrea habang hawak ng dalawang lalaki. Siguradong aswang din yon. Sinenyasan kami ni Gardo na huwag magsasalita. Kung hindi, mapapatay ito. Tahimik naming tiningnan si Andrea. At bukod sa galos sa kanyang kamay, mula sa pagkakatali, ay wala na itong iba pang galos. Mahinahon din ang kilos ni Andrea, na parang alam din niya ang nangyayari. Muling sumenya si Gardo. Inalis na nila si Andrea sa harap namin. Mukha namang wala kaming ginawang masama sa kanya, hindi ba? Sinabihan namin siya. Kung mananatili siyang tahimik at hindi man lalaban, magiging madali ang buhay niya habang nandito siya. At isa pa, maayos namin siyang pinapakain. Kaya hindi niyo kailangang mag-alala. Basta ibibigay niyo kung ano ang gusto namin. Simple lang, di ba? Kung ganon, wala tayong magiging problema. Babalik kami bago ikasal si Berto para kunin si Andrea. Siguro naman, tutupad kayo sa usapan. Lo, mag-iingat kayo pa uwi. Si Sandro ingatan niyo. Kung babalik kayo, huwag niyong hayaan na sumama siya. Grabe ka naman! Kung makapagpaalam ka, parang hindi mo na ako makikita kahit kailan. Huwag kayong madrama. Pwede pa naman kayong bumisita dito. Pero kailangan, maging mabait kayo sa akin. Tumango sa akin si Lolo Lando. Saka nagsimulang maglakad. Nakangiting aso naman si Alma. Habang nakatanaw kay Lolo at Sandro na paalis na ng kuta ng mga aswang. Mas dumikit siya sa akin. Pumupulupot pa ito sa braso ko. Hindi ko matagalan ang amoy niya. Tama nga si Sandro. Higit pa sa amoy lupa ang aswang na to.
Hindi ba ang galing ko? Siguradong magkakaroon ka ng gwapong anak at matikas pa kagaya ng kanyang magiging ama. Tama ka. Pero hindi kami makakabuo kung nandito ka. Umalis ka na para makapagsimula kaming maglabing-labing ng aking mahal. Kadiri ka naman sa salitang mahal. Kapag ikaw nagsabi niyan, para akong nasusuka. Grabe ka naman sa akin. O bakit? Anong tingin mo sa sarili mo? Maganda ka? Gumising ka nga. Malayo ka na sa ganun. Kung tutusin, parang nanay na nga kita eh. At yan nga ang maganda. Kung mahalaga sa iyo ang babaeng yon, sigmurain mo itong mapapangasawa mo. Gardo naman, bakit parang sumasang-ayon ka pa dyan sa mga sinasabi nila? Akala ko ba, maganda talaga ako. Maganda ka naman talaga. May edad ka lang. Pero 'di ba sabi ko, isipin na lang natin, nasa dalagang edad ka pa lang. Oo nga pala, maiiwan ko na muna kayo dyan. 1 buwan lang naman. Ayos lang naman kung mauunang bumuo ang bata kaysa kasal. Nasa modernong pamumuhay na ang mga tao sa ibang lugar sa bansa. Hindi na uso ang kasal muna bago mag-anak, kaya hindi masama yon. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba gusto dito? Alam mo ba para akong nasusuka? Naku, bakit naman? Masama ba ang pakiramdam mo? Halika, ipagluluto kita ng pagkain. Aalagaan din kita hanggang sa gumaling ka. Hindi na kailangan. Ayos lang naman ako. Pumasok ka na sa loob. Susunod na ako. Sasamahan kita. Kailangang maging mas malapit tayo bago tayo ikasal. Hindi pa tayo kasal. Kaya huwag kang masyadong malapit sa akin. Kailangan ko din namang makahinga. Bakit? Hindi ka ba nakakahinga sa tabi ko? Oo, baho mo kasi. Hindi ko na matagalan. May sinasabi ka ba? Hindi ko masyadong marinig eh. Ang sabi ko, pumasok na tayo. Humawak na naman sa braso ko si Alma. Dinikit pa niya ang kanyang dibdib sa braso ko. Gusto ko na namang masuka sa sobrang pandidiri. Maya-maya, inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ko. Nasulasok ako sa baho ng kanyang buhok na parang 10 taon nang hindi naliliguan. Ano ba? Hindi mo ba napapansin na tutusok na ako ng napakatigas mong buhok? Ay, pasensya na. Ilang araw ko na kasing hindi napapaliguan to. Araw lang ba? Mukhang 10 taon nang hindi naliliguan yan sa tigas ha. Huwag ka ngang ganyan. Baka masaktan mo ang nararamdaman ko. At sa ibang bagay ako gumante. Pasensya na. Pwede bang maligo ka muna? Hindi talaga ako sanay sa amoy niyo eh. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko naman. O sige, paliligo muna ako sa batis. Diyan lang sa malapit. Kung gusto mo, pwede mo kong samahan. Pwede mo kong tulungang maligo para lumambot ang buhok ko. Pagod kasi ako. Pwede bang ikaw na muna? Gusto kong matulog. Mag-uumaga na din kasi. Hindi pa ako natutulog. Kayo kasi, sanay nagising sa gabi. Naiintindihan mo naman kasi ako, di ba? O sige, bumawi ka na lang mamaya ha? Pagising mo. Ngumiti lang ako ng pilit kay Alma. Humalik pa siya sa pisngi ko bago tuluyang lumabas. Kinikilig pa siya at pasipul-sipul sa tuwa. Mas kinainis ko naman ang ginagawa niya. Naupo ako sa upuan sa loob ng bahay niya. Sinapu ko ang ulo ko dahil bigla kong naramdaman ang sakit nito. Ang kailangan kong gawin ay mahanap kung saan kinulong si Andrea. Saka kami tatakas ng sabay. Pero hindi ko magagawa yun kung masama ang pakiramdam ko at hindi makakilos ng maayos. Hindi ko namalayan na nakatulog ako sa upuang kahoy. Nagising na lang ako dahil sa mumunting halik ni Alma. Nak ng putya! Hindi mo ba alam na pang-aabuso yung ginagawa mo? Pwede mo naman akong gisingin kung may gusto akong gawin. Hindi yung pinagsasamantalahan mo ko. Isang halik lang sana. Kaso,
Nakakaadik ang amoy mo. Sobrang bango. Parang gusto na kitang kainin ngayon. Anong sinabi mo? Kakainin mo ko? Eh di wala ka ng papakasalan. Sa bagay, ayoko na din maghanap ng kahit sino. Nakakapagod kayang maghanap ng binata. Pero syempre, malakas ang dahas na kayang gawin ng angkan namin. Kaya naman, palagi silang merong bagong binatang nahahanap. Anong ginagawa mo sa mga napapangasawa mo? Pinapatay mo din ba sila? Syempre hindi. Ang iba, kusang namamatay. Ang iba naman, tumatakas at nagmamatigas. Kaya pinapatay siya ng kapwa-aswang naman. Oh, teka, sandali. Huwag kang matakot. Alam ko namang malakas ka. Kaya hindi ka namin papatayin hanggang sa magkaanak tayo. Nagugutom na ako. Pwede mo ba akong ipagluto? Aba, oo naman. Gustong-gusto kong pagsilbihan ang mapapangasawa ko. Ano bang gusto mong kainin? Atay ba? Gulay? Prutas? Sabihin mo sa akin. Ayoko ng karne. Gusto ko ng prutas na lang pala, pero yung bagong pitas sa patag na asyenda. Ayoko ng pinitas sa kabundukang ito. Kaya mo bang ibigay sa akin yon? Parang sobra naman ata ang hinihingi mo. Sobra na ba? Pasensya ka na. Hindi ko lang kasi kayang kumain ng karne, lalo na at hindi ako makakasiguradong karne yon ng hayop o tao. Sana naman maintindihan mong tao din ako. Hindi pa ako sanay sa pamumuhay niyo. Ay nako, pwede naman yung mga prutas dito sa gubat, di ba? Padaming prutas dito sa bundok. Malilinis naman ang mga yon. Sa tingin mo ba, kakain ako ng mga prutas na hindi ko alam kung sa malinis ba yun nakatanim? Pasensya ka na talaga ha. Gusto ko lang makakain. Kahit anong gutom ko, hindi ko makakain ng mga pagkain na walang kasiguraduhan kung malinis ba ito o hindi. Hindi ko alam na ganyan ka pala kaarte. Naiisip ko tuloy na ibalik ka na lang sa inyo at patayin na lang ang babaeng yon. Pero sa totoo lang, kaya naman kitang buhayin eh. Kaya nga kitang gawing aswang eh. Bakit hindi ka na lang maging aswang? Para naman, pareho lang tayo ng kinakain. Hayaan mo muna akong tanggapin ng dahan-dahan ang nangyari. Malay mo, pagdating ng araw, piliin ko maging aswang katulad mo at ng nais mo. Sige, alam ko namang inuuto mo ko. Pero kakapit pa din ako sa pag-asa na isang araw matatanggap at mamahalin mo ko. Ngumiti ako ng matamis sa kanya, kahit pilit lamang. Ilang saglit pa, lumabas na siya ng bahay. Sinilip ko siya habang palayo, at nang tuluyan na siyang maglaho sa paningin ko, agad akong lumabas. Tirik ang araw, kaya tsak na nasa loob ng kanilang mga bahay ang lahat ng aswang. Maingat kong hinanap ang kulungan ni Andrea, ngunit nabigo akong makita ito. Pabalik na sana ako sa bahay ni Alma nang marinig kong may nag-uusap. 2 babaeng aswang ang paparating, kaya agad akong nagtago at pinakinggan silang mabuti. Wala silang ideya na nasa paligid ako. Mahina ang kapangyarihan nila tuwing araw. Sinilip ko sila at napansin kong may dala silang pagkain. Wala itong takip, kaya kitang-kita ko ang umuusok na kanin. Hindi ito pangkaraniwang pagkain ng aswang. Malamang, pagkain ito para sa tao. Maingat ko silang sinundan at sa wakas, natuntun ko ang kulungan ni Andrea. Hindi na ako nagtagal doon. Ayokong mapurnada ang plano sakaling mahuli ako. Mabilis pero maingat akong bumalik sa bahay ni Alma. Mabuti na lang at hindi pa siya bumabalik. Pero ilang sandali lang, dumating na siya. Oh, eto na. Ang layo ng pinagpunan ko niyan. Kaya sana, kainin mo at ubusin. Ang galing mo. Maraming salamat.
Saan mo naman nakuha ang mga to? Kung masarap ang mga manggang to ah. May makopa pa. Galing. Eh di sa sementeryo. Nak ng putya! Sinasabi mo bang nakatanim ang mga to sa sementeryo? At doon mo kinuha? Binibiro lang kita. Alam ko namang maselan ka. Kinuha ko yan sa malapit na taniman ng prutas. Sa patag na lupain dyan sa baba ng bundok. Kainin mo na. Mabuti naman. Akala ko galing sa sementeryo eh. Wow! Mukhang nagustuhan mo talaga ang ganyang uri ng pagkain. Wala ka bang napapansin sa akin ngayon? Ano bang dapat kong mapansin? May bago bang nangyari? Hindi mo ba napansin ang buhok ko? Ang lambot na at mabango pa. Yan na yung malambot sa inyo? Hindi ko alam. Sa aming mga tao, dapat sumusunod sa galaw ng tao ang buhok niya. Ganun ang sinasabing malambot ang buhok. Hindi naman ako tao ah. Alam ko, pero hindi naman ako aswang para masanay dyan. Magkaibang uri tayo. Kung hindi ako ang magbabago, dapat ikaw. Ikaw ang matanda, kaya maging mapagbigay ka. Kapag ba sinunod ko ang gusto mo, magiging mas malambing ka na sa akin? Pwede, basta yung hindi ka nakakatakot tignan. Para naman masanay akong araw-araw kang makita. Kung ganon, anong gagawin ko? Ano ang dapat kong gamitin para maging malambot at mabango ang buhok ko? Bumili ka ng shampoo at conditioner. Ano? Anong uri ng bagay yon? Bakit kasi sa bundok kayo nakatira? Bumaba din naman kayo minsan para naman may alam kayo sa modernong mundo. Sabihin mo na lang kasi kung ano yon para mabili ko kaagad. Gusto kong maranasan ang paglalambing mo. Hindi ko gusto ang simpleng mabait ka lang sa akin at hindi sumisigaw. Kung sa iba, iyan na ang malambing mo. Pero sigurado akong may ilalambing ka pa. May pumipigil lang sa'yo. Pumunta ka sa bayan, madaming tindahan doon. Sabihin mo lang yung shampoo at conditioner. Bumili ka ng madami para mapalambot at mapabango mo yung buhok mo. Mahal ba ang bagay na yon? Hihingi pa ako kay Gardo ng pera. Siguradong may pera naman kayo. Abay, hindi ko alam. Pero dyan ka na lang muna. Magpapaganda muna ako para maganda ako pagdating ng kasal natin. Mabilis na umalis si Alma. Kita ang pananapik sa kanyang mga mata na may konting inis. Nang matansya ko nang nakalayo siya, agad akong lumabas. Nagmadali akong umalis ng lugar. Agad kong hinanap ang daan pauwi sa aming baryo. Kailangan ko na ng tulong. Kailangang maitakas namin si Andrea bago pa man mahuli ang lahat. Nang makarating ako, laking gulat ng mga manunugis na nakakita sa akin. Tinawag nila si Lolo Lando, kaya mabilis itong lumabas. Anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? Si Andrea, iniwan mo ba siya? Tumakas ako. Bakit ka pala nandito? Anong ginagawa mo dito? Nag-iensayo. Nagpapalakas ako para maging kasing lakas mong manunugis. Sinasabi mong bata ka. Nandito ko lang naman para kumain. Inuubos mong merienda ng mga estudyante ko. Grabe ka naman, Lo. Hindi kaya. Huwag kang maniwala dyan, Berto. Nagpapalakas talaga ako. Naisip ko kasi kung mawawala ka na sa grupo ng manunugis, kailangan natin maghanap ng kapalit. Ay, ewan ko ba sa yung bata ka? Ano nga dahilan kung bakit nandito ka, Berto? Alam ko na kung saan nila kinulong si Andrea. Nakakita na ako ng daanan kaya mabilis natin siyang makukuha doon. Pumasok na lang muna tayo. Saka natin pag-usapan ang susunod natin gagawin. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Lolo Lando. Sumenyas naman siya. Saka sumunod ang ilang manunugis. Pagpasok namin sa bahay, naupo ang ilan sa bangko. Ang iba naman ay nanatiling nakatayo. Kung susumahin, hindi naman kasing laki ng barangay natin ang teritoryo ng mga aswang sa bundok. Ganun na nga po.
Ang kulungan ni Andrea ay nasa silangang bahagi. Ang daan ng papasok ay nasa kanluran. Kaya malayong lalakarin natin kung doon magmumula. Siguradong maraming aswang ang makakaamoy sa atin. Kahit malayo tayo sa kanila, aswang sila. Malamang maamoy pa din nila tayo. Oo nga, pero mahina ang pang-amoy nila kung araw. Ibig sabihin, araw natin susugurin ang lungga ng mga aswang. Yun po ang tingin kong makakatulong sa atin para maitakas si Andrea. Ang kailangan natin, maitakas siya ng tahimik. Kailangan may 3 tatalon sa likod. Bakit 3? Siguro naman, kaya ng 2 si Andrea. Isa lang ang papasok sa loob ng kulungan. Ang isa, magmamanman sa pintuan habang ang isa naman ay maghihintay sa pader. Kailangan mayroong magbibigay ng senyales sa bawat aksyon na gagawin. Naiintindihan ko. Pero kailangan tahimik natin gagawin yon. Hindi pwedeng mapansin tayo. Kung maraming tao ang papasok, mapapansin nila tayo. Sigurado masasaktan si Andrea. Hindi ba parang ang hirap namang gawin ng sinasabi nyo? Gusto nyong itakas si Andrea sa loob, pero gusto nyong tahimik lang gawin to? Kahit mahina ang pakiramdam nila sa araw, siguradong mararamdaman pa din nila. At kung mangyari yun, hindi magiging tahimik ang pagtakas nyo sa kanya. Hindi nyo ba naisip yun? Dahil sa sinabi ni Berto, mas lalong sumakit ang ulo namin ni Lolo Lando. Ilang ulit pa kaming nagkaroon ng argumento. Pabalik-balik ang palitan ng opinyon. At sa huli, nakapagpasya kaming tahimik na ilabas si Andrea. Matapos naming mag-usap ni Lolo Lando, kasama ang mga manunugis, napagpasyahan ko na umuwi sa teritoryo ng mga aswang. Nang makarating ako, nasalubong ko si Alma. Napansin niyang kararating ko lang din. Pero wala siyang sinabing kahit ano. Sa halip ay naglakad siya papasok sa kanyang bahay. Maging maingat ka sa ginagawa mo. Ha? Anong sinasabi mo? Dumidilim na. Medyo delikado na. Mas maganda kung bukas na lang tayo mag-usap. Ano bang dapat natin pag-usapan? Kung hindi ka kakain, matulog ka na lang. Bakit ganyan ka? Siguro may ginawa kang masama kay Andrea, no? Bakit mo naman naiisip ang bagay na yan? Kung wala kang ginawa kay Andrea, bakit iba ang aura mo? Ano naman ang ibig mong sabihin? Masyado kang kalmado at mainhin ngayon. Pwede kong isipin na hindi ka si Alma na nais akong mapangasawa. Nakakapagtaka kasi. Hindi mo kailangang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pa ako naliligo. Sa amoy at itsura ng buhok ko, masasabi mo pa din naman na ako ang Alma na sinasabi mo. Pero anong palabas pa to? Nakakapagtaka lang na hindi ka malambing sa akin. Hindi ka dikit ng dikit at hindi mo ginawa ang gusto ko sa buhok mo. Anong meron? Matulog ka na lang. Sa tingin mo ba makakatulog ako ng ganito? Pakiramdam ko may binabalak kang gawin. Paano kung patayin mo ako habang natutulog? Hindi ka ba nag-iisip? Tulog ka o hindi, pwede kitang patayin kung gugustuhin ko. Pagod ako at ayoko nang makipag-usap. Kaya manahimik ka na. Ano ba kasing dahilan bakit ganyan ka umasta ngayon? Ano ba kasing iniisip at binabalak mo? Mananahimik ka ba? O gusto mong may gawin ako sa babaeng nasa kulungan? Subukan mong galawin si Andrea. Kaya kitang patayin ngayon din. E di manahimik ka. Tumalim ang kanyang boses at ramdam ko ang bigat ng banta niya. Hindi ako kumibo. Alam kong nahuli niya ako. Pero bakit wala siyang ginagawa sa akin? Parang may bagay akong hindi alam. Nananatili akong nakaupo, naguguluhan, habang paulit-ulit kong iniisip ang plano naming itakas si Andrea. Ngunit dala ng matinding pagod sa pagtakbo kanina. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa malakas na kalabog. Isang matigas na bagay ang bumagsak sa sahig. Kasunod nito, ang tunog ng itak na tumatama sa sangkalan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinagmula ng ingay.
Sa liwanag ng ilaw na nakasabit sa kisame, nakita ko si Alma, abala sa kanyang ginagawa. Sa mahabang lamesa sa likod ng bahay, nakahilera ang pira-pirasong laman. Madugo, sariwa. Kinilabutan ako. Hindi ko sigurado kung karni nga ba ng baboy ang nasa harapan ko. Huwag ka nang magtago. Nararamdaman naman kita. Tulungan mo na lang ako dito. Anong ginagawa mo? Huwag kang kabahan. Karni lang to ng baboy na ninakaw ko sa piggery nung matandang mayabang dyan sa ibaba ng bundok. Pero bakit? Bakit kailangan mo magkatay ng karne? Gusto ko lang makapagluto ng masarap na pagkain ng tao. Pero hindi yun magiging masarap kung walang mga sangkap. Ngayon ang perpektong pagkakataon dahil nandyan ka para gawin yon. Ibig sabihin, para lang sa akin ang lulutuin mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Yung kaibigan mo bang matakaw ang naiwan dito? Nagtatanong lang naman ako. Ako lang naman kasi ang tao dito. Ang laki ng baboy na yan. Bibitayin mo ba ako? Bakit palagi mong iniisip na papatayin kita? Natural na sa inyo ang pumatay ng tao. Magdahan-dahan ka naman sa pagtadtad mo dyan. Tumatalsik sa mukha ko yung mga dugo Kadiri. Napaka-arte mo talagang lalaki ka. May drum ng tubig dyan. Maghilamos ka muna. Saka mo ako tulungan. Papakainin ko kayo ng masarap ni Andrea. Masarap akong magluto. Talaga lang ha? Oo nga. Magaling akong magluto nung hindi pa ako aswang. Ano ibig mo sabihin? Hindi ka ipinanganak na aswang? Parang ganun na nga. Ibig sabihin ba na si Gardo kamag-anak mo talaga siya nung tao ka pa? Ay naku, ang daming tanong. Tulungan mo na lang ako dito. Dapat makapagluto na tayo ng almusal niyo ni Andrea. Ano? Para sa amin ni Andrea? Huwag mong sabihin na lalasunin mo kami. Bahala ka sa buhay mo. Kahit anong paliwanag ko, siguradong hindi mo naman ako papaniwalaan. Kung ano ang iniisip mo, yun na lang ang itatanim mo sa utak mo. Ano kasing meron? Bakit mo kami ipagluluto ng masarap na pagkain? Kasi gusto ko. Bakit? Bawal ba? Napabuntong hininga na lang ako habang hinuhugasan ang mga karne. Tahimik kaming dalawa ni Alma habang abala sa aming ginagawa. Nakakapanibago ang kanyang pakikitungo sa akin. Wala na ang dati niyang pananakot o pagbabanta. Pero bakit? Ano ang dahilan niya? Hindi ko alam, kaya pinili kong manahimik at pagmasdan na lang siya. Matapos naming magluto, dumating ang dalawang babaeng aswang. Walang imik na kinuha nila ang pagkain na nakalaan para kay Andrea. Samantala, si Alma naman ay maingat na nagsandok ng pagkain sa isang mangkok bago ito inilapag sa lamesa. Oh, kumain ka na. Masarap yan kahit hindi ko yan tinikman. Sigurado ka bang walang lason to? O baka may gamot to pampaaswang? Kung ayaw mo, edi wag. Si Andrea, siguradong sarap na sarap siya sa kinakain niya ngayon. Alam mo ba ang maganda kay Andrea? Sobrang masunurin niya. Tahimik siyang kumakain at hindi basta nagwawala. Alam niyang wala siyang laban sa mga bantay. Mabait talaga si Andrea, kaya pakawalan niyo na siya. Huwag niyo siyang ikulong dito. Ako naman ang kailangan niyo, hindi ba? Nandito na ako. Paano kung tutulungan ko kayong makatakas? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, pero tahimik lang nating gagawin yon. Pero bakit? Anong dahilan mo? Patindi ang sikat ng araw ngayon. Hindi naman kami mga vampira. Pero nahihirapan kaming makakita sa liwanag na mula sa araw. Pwede bang diretsahin mo ko? Kung kakainin mo ang niluto ko, tutulungan kitang maitakas si Andrea. At sasabihin ko ang dahilan ko. Sigurado ka dyan? May isang salita kami. Merong tusong aswang katulad ng mga tao.
Pero may mga aswang din na may paninindigan sa kanilang salita. At isa ako doon. Pero paano ang kasal? Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Basta, habang hindi pa kayo nakakatakas, kumilos ka lang ng normal. Pero bakit ikaw? Bakit hindi ka na malambing sa akin? Hindi ba dapat umakto ka lang din ng normal? At bakit? Gusto mo bang nilalambing kita? Yak! Kadiri ka naman! Bakit ko gugustuhin ng lambing ng katulad mo? Yun naman pala eh. Huwag ka nang magtanong. Kumain ka na lang dyan. Wow! Masarap kang magluto ah. Sabi ko naman sa'yo eh. Paano kung sabihin ko sa'yo na pala na doon na naming itakas si Andrea? Eh di mabuti. Mas madali dahil katulong nyo na ako. Hindi ka talaga nagagalit? Kapag nagalit ako, sisiguraduhin kong kakainin kita ng buhay. Natawa ako sa sinabi ni Alma. Hindi ko alam, pero magaan ang loob ko kumpara sa una naming pagkikita. Nang sumapit ang tanghalian, nagulat akong makita na natutulog ang mga lalaking bantay sa kulungan. Ang mga aswang sa bahay na nadadaanan ko ay ganun din. Mga tulog sila at mukhang hindi basta magigising. Kinapkapan ko ang aswang na bantay. Nakita ko ang makalumang susi. Mabilis kong binuksan ang kulungan ni Andrea. Agad ko siyang nilabas. Tumakbo kami pakanluran, pero nasalubong namin si Alma. Takot na takot si Andrea at nagtago sa likod ko. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Doon na kayo dumaan at mahihirapan kayo kung aakyat pa kayo dito. Baka may makakita sa amin dyan. Baka magising si Gardo. Berto, bakit casual kang nakikipag-usap sa kanya? Hindi ka ba natatakot? Hindi mo kailangang matakot sa akin, Andrea. Kakampi niyo ko. Walang makakakita sa inyo. Lahat sila nakatulog na. Si Gardo naman, 3 araw na siyang hindi umuwi dito. Mukhang naghahanap pa siya ng magiging aswang. Hindi ko naiintindihan. Pero hindi naman na siguro ako apektado sa bagay na yan. Mauna na kami bago pa siya bumalik. Sasama ako. Ha? Bakit? Bakit ka sasama sa amin? Gusto kong makasiguradong nakarating ng ligtas si Andrea sa mga magulang niya. Ang mga aswang na nandito ay mahimbing ang pagkakatulog. Tulad ng sinabi ko kanina, maaaring magising sila pagkatapos ng 3 o hanggang 5 oras. Ha? Paano nangyari yun? Kahapon, may nakita akong kabling. Isinama ko yun sa pagkain ng mga aswang kaninang umaga. Sa isang bahay lang kasi kinukuha ang pagkain ng lahat ng aswang dito. Isa yun sa patakaran ni Gardo, bilang tanda ng pagkakapantay-pantay. Ano yung kabling na sinasabi mo? Alagaw ang tawag ng iba sa kabling. Mabisa itong pampakalma sa mga tao o aswang na makakainom. Wala naman itong masamang epekto. Berto, bakit ka naman nagtitiwala sa isang aswang? Halika na, umalis na tayo. Huminahon ka, Andrea. Akong bahala sa'yo. Alma, sabihin mo sa akin kahapon anong nangyari. Bakit mo sinabi ngayon na planado mo ang lahat? Umalis na lang muna tayo. Baka biglang bumalik si Gardo. Kailangan nating iligtas sa mga inosente, katulad ni Andrea. Magtitiwala ako sa'yo. Pero kung isa lang itong patibong, sisiguraduhin ko magbabayad ka. Berto, ayoko sa kanya. Sanay na akong makakita ng aswang, pero hindi ko pa din kayang magtiwala sa kanila. Shh! Ayos lang yan. Nandito ako. Nandyan din lang sa paligid sila Lolo Lando at ibang kasamahan ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang makalabas kami, nakita namin ang nag-aalalang mukha ni Lolo Lando. Wala kaming sinayang na oras. Madaming tanong si Lolo Lando. Pero sinabi kong ipapaliwanag ko ang lahat kapag nakauwi na kami. Kailangan munang masiguradong ligtas si Andrea. Sinalubong kami ng magulang ni Andrea.
Naiyak sila habang nagyayakapan. Pero nagbago ang ekspresyon nila nang makita si Alma. Nagkatinginan sila ni Lolo Lando. Saka pinadala si Andrea sa magaling na albularyo para matingnan. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Lolo Lando. At paano mo siya nakilala? Sino po? Si Alma po ba? Malamang. Sino bang ibang tao dito? Siya ba ang kumuha sa anak ko? Huminahon ka, Linda. Anong problema at nagkakaganyan ka? Anong meron sa kanya? Ako ang tunay na ina ni Andrea. Ano? Paano mo nasabing totoo ang sinasabi mo? Paano nangyari yun? Bago ako manganak, nakagat na ako ng aswang. Hindi kumalat ang pagkaaswang sa katawan ko. Pero nagkaroon ng komplikasyon sa loob ko. Naghalo ang dugo ng tao at ng aswang. Kaya nagkaroon ng matinding peklat si Andrea sa may hita niya. Oo, tama. Nakita ko yun nang minsan magsuot siya ng maiksing pambaba. Akala ko nabawasan lang ng maliit na likido. Bago ako mawalan ng malay at matuntun ng mga aswang, nakiusap na ako kay Linda na ampunin ang anak ko. Sinabi kong ituring niyang sariling anak at huwag babanggitin ang tungkol sa akin. Umuulan ng gabing yon. Nakasakay kami sa truck. Lumipat kaming mag-asawa dito dahil sa kagustuhan ni Lolo Lando. Nasa daan pa lang kami nang makita naming tumatakbo siya. Gusto sana naming siyang tulungan at pasakayin, pero ang anak niya lang ang gusto niyang iligtas. Ibig sabihin, alam mo nang magiging aswang ka, Alma. Hindi! Akala ko mamamatay na ako. Kaya ayokong ipaalam ang tungkol sa akin. Ayokong hanapin niya pa ang kanyang pinagmulan. Sandali, kaya ba tinulungan mo kaming makatakas? Oo, Pero paano mo nalaman? Nakapadyama si Andrea. Kaya paano mo nakita ang peklat sa hita niya? aaminin kong gumawa ako ng paraan para gayahin si Andrea. Kasi nalaman ko na ang tipo niya ang gusto mo. Galing ako sa batis. Basang-basa ang lahat ng suot ko. Nang hawakan ko siya, nabasa din ang suot niyang pang-ibaba. Kaya napansin ko ang peklat sa paa niya. Kesa pumunta ng bayan, naglakad-lakad ako sa bundok hanggang sa matagpuan ko ang alagaw at makabuo ng plano. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganun ang kinikilos mo kagabi. Akala ko may binabalak kang masama sa akin. Pero bakit mo kinuha ang anak mo? Inilagay mo sa panganib ang buhay niya. Huminahon ka. Ang mahalaga ngayon, ligtas na si Andrea. Hindi ako ang may kagustuhan nun. Si Gardo. Siya ang may kagagawa ng lahat. Nang kagatin ako ng isa sa mga alagad niya, ang balak nila ay kainin ako. Kaso mahina ako nun. Walang sustansya silang makukuha. Kaya ginawa nila akong aswang. Bumubuo sila ng malaking grupo para lumupig sa inyo. Masyado kayong malalakas na manunugis. Walang makakatalo sa inyo. At nauubos lang ang angkan namin. Kaya naisip nila na ang makakatalo lang sa inyo ay ang kasing lakas nyo. Isang binatang manunugis ang kailangang buntisin ang isang mandurugo. Kaya naman, kinidnap nila si Andrea nang ito ay minsang lumabas para magpahangin ng gabing yon. Pero hindi mabubuntis ang isang katulad mo. Matanda ka na at hindi kaya manganak pa. Ang unang plano ay magsagawa ng ritual pagkatapos ng kasal. Mahirap yon, kaya hindi sigurado kung magtatagumpay. Kaya naman, ang sunod na plano ay ubusin ang dugo mo. Kilala akong mahilig sa batang lalaki. Kaya naman, sa akin kanila hinabilin. Hindi kanila pipiliting maging aswang. Pero kaya kong ubusin ang dugo mo hanggang sa manghina ka. Iniisip nilang hihingi ka ng tulong para mabuhay. At ang natitira mong pagpipilian ay ang maging aswang. Kapag naging aswang ka na, pagkakaroon kami ng natural na supling
ng malakas na mandirigma ng mga aswang. Umaasa silang malulupig ang angkan ng albularyo at mga manunugis. Matalino talaga si Gardo. Hindi siya magpapatalo kahit talo na siya. Hindi lang yon. Kapag nakuha na nila ang kanilang gusto, gagawin nilang hapunan si Andrea. Naknang, puso talaga ang aswang na yun. Hinala ko na to nung una pa lang. Wala siyang paninindigan sa kanyang salita. Ang aswang na laging talunan, gagawin ang lahat makuha lang ang panalong kanyang inaasam. Kailangan yung patayin ang hayop na yan. Baka balikan niya si Andrea. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang nag-iisang anak kong yon. Tutulong ako kung kinakailangan. Sandali kaming nanahimik. Ang mga revelasyon sa aming harapan ay hindi pa gaanong pumapasok sa isip ko. Sa lahat ng ginawa ni Alma, hindi ko pa din siya kayang pagkatiwalaan ng buo. Patuloy pa din sa pag-aalala si Nanay Linda. Kaya naman, dinala siya ni Lolo Lando sa pinakatagong lugar kasama si Andrea. Pero hindi ito alam ni Alma. Maging ako ay wala ding alam kung saan sila dinala. Pero sigurado akong ligtas doon si Andrea. Lahat na makikita niyo aswang, patay niyo! Wala kayong ititira! Sasama ako! Si Lolo Lando! Iiwan na lang natin siya dito! Hindi! Gusto kong sumama. Gusto kong makapaglabang muli. Marunong na ako makapaglaban katulad ng turo nyo. Kaya naman, hayaan mo na to sa amin. Mas magandang dito ka na lang, matanda ka na at baka maging ikaw pa ang kahinaan namin. Tama ang sinabi ni Sandro. Kasama naman namin si Alma. Malaking tulong siya para sa ibang mandurugo na pipiliting lumaban. Kaya ko naman. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Hindi na, Lolo. Kailangan malakas ka pagdating ng araw ng kasal namin. Kaya naman huwag ka nang matigas ang ulo. Mas magandang maiwan ka na lang dito kasama ng ibang katandaan. Ikakasal? Ikakasal pa din ba tayo? Lola na kita. Kaya bakit ko pa hahayaang ikasal sa'yo? Kami ni Andrea, ikakasal talaga kami. Ibig sabihin, totoo ang usap-usapan na ikaw ang nobyo ni Andrea. Hindi ako makapaniwala. Ang sarili kong anak, ang katulad mo ang tipo niya? Bakit parang lugi naman dun si Berto? Parang sinasabi nyo na hindi siya karapat-dapat sa anak nyo. Matika si Berto, gwapo at hindi na basta-basta. Pero teka, paano mo naging anak si Andrea? Ang dami mo pang sinasabi. Halika na, hindi na natin kailangan magdahan-dahan. Ipakita natin tayo ang hari ng mundong to at hindi ang katulad nilang nilalang. Pero hindi mo pa nasasagot yung tanong ko eh. Malalaman mo din sa susunod. Mauna na kami, Lolo. Mag-iingat kayo dito. Siguraduhin yung mabubuhay kayong lahat at uuwing walang bawas. Naiintindihan nyo? Lahat kami ay nangako kay Lolo Lando na uuwing ligtas. Mabilis kaming naglakad papunta sa bundok na kung saan matatagpuan ang kuta ng mga aswang. May dala akong maliit na balaraw at isang espadang bakal na may pilak. Mabisa kasi ang mga ito panlaban sa mga aswang. Madalas ko itong dala sa tuwing manunugis ako tuwing gabi. Ang iba ay may dalang pilak na punyal, itak na may orasyon at matutulis na kawayan. At ang ilan ay magtatago sa itaas ng punong kahoy. Ito ang magiging paraan namin kung madehado kami sa laban. Kung aatakihin kayo ni Alma, siguraduhin yung patayin nyo agad siya. Ingatan yung sarili nyo. Ikaw, Sandro, iwasan mong may makalapit sa'yo. Naiintindihan ko. Ako ang haharap kay Gardo. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa akin. Walang hiya siya. Nagbago ng itsura si Alma bago namin tuluyang pinasok ang kuta ng mga aswang. Lahat ng haharang sa daanan namin ay pinaghahampas ko ng espadang dalko. Ang makakalagpas naman ay aatakihin ng nasa likuran ko. Napakadaming aswang ang naglabasan sa kanilang maliliit na bahay. Mapupula ang kanilang mga mata.
Matutulis naman ang kuko nila at ang iba naman ay naglalaway na lumapit. Nagkagulo na ang lahat dahil hindi sila nauubos. May mga aswang na baboy, aso at ibon ang sumugod sa amin. Wala akong pinalampas. Lahat ng aatake, sisiguraduhin kong mamamatay. Halos 1 oras din kaming nakikipaglaban nang masulasok ako ng mga alikabok ng mga aswang na namatay. Anong ginagawa niyo? Sinira niyo ang karya ko! Bitawan mo siya! Hindi ba pinsa mo siya? Bakit mo sasaktan? Alam kong alam mo na. Hindi ka na dapat magmaang-maangan pa. Patayin mo siya kung gusto mo. Aswang siya at hindi siya tao. Kaya anong pakialam namin sa kanila? Gusto mo bang ikaw ang unahin ko? Subukan mo kung kaya mo. Sa lakas ko, baka ikaw pa ang kainin ko. Sa galit ni Gardo, binato niya si Alma palayo. Malakas ang pagkakabagsak nito sa punong kahoy. Lalong tumindi ang panlilisik ng mga mata niya. Umatungal siya ng malakas. Kasabay nun ang paglaki ng katawan niya. Kumapal ang balat niya at lumabas ang malalaki niyang pangil. Halos mabingi kami sa sobrang lakas ng sigaw niya. Kasunod nun, ang malakas na sigaw ni Sandro. Paglingon ko, pinipilipit na ng aswang na si Gardo ang kanyang kamay. Ang mga kasamahan kong manunugis ay lumapit sa kanya, pero isang wasiwas lang ni Gardo ng kamay niya ay tumalsik din ang mga ito. Pwisit ka! Bitawan mo ang kaibigan ko! Mabilis kong kinuha ang balaraw at walang pag-iisip kong sinaksak ang batok niya. Muling umatungal si Gardo. Kahit hindi ko sa puso tinarak ang balaraw na may orasyon, nang hina pa din si Gardo. Pero kahit ganon, nagawa niya pa din akong ibato sa malayo. May galos na ako at ilang sugat mula sa pakikipaglaban. Kaya nang hihina akong tumayo. Nakita kong nakakabawi na ng lakas si Gardo. Siguradong mapapatay niya ang iba kong kasamahan kung hindi namin siya agad masasaksak ng 2 beses pa. Kunin niyo ang balaraw! Isaksak niyo ulit sa kahit na anong parte ng katawan niya. Dalihan niyo habang mahina pa siya! Nabali ang kanang kamay ko. Hindi ko magagawa. Ako na! Hindi! Maaari kang masugatan ng permanente niyan. Wala akong pakialam! Sinugal ko na din ang buhay ko! Wag! Pero hindi ako pinakinggan ni Alma. Mabilis siyang lumapit. Sa unti-unting tumatayong si Gardo. Sumisigaw siya. Halatang nasasaktan sa balaraw na may orasyon. Sinaksak niya si Gardo ng higit sa 3 beses. Hindi magawang magpaula ng palaso ang ibang manunugis. Inaalala nila si Alma na maaaring matamaan. Pinilit kong tumayo para sipain ang kamay niya dahil nakikita kong namumula na ito sa sakit. Mabilis na naging abo si Gardo at maya-maya pa nilipad na ito ng malakas na hangin. Ano bang nasa isip mo? Nababaliw ka na ba? Ubus na ang mga aswang dito. Kung matitira ako, baka maging katulad ako ni Gardo. Hindi totoo yan. Pwede kang mabuhay kasama ng mga tao bilang isang ordinaryong tao. Matutulungan ka ng albularyo sa barangay namin. Hindi. Papatayin lang din nila ako. Kayong manunugis ay handang pumatay ng mga aswang. Makatwiran kami at maprinsipyo. Kaya huwag kang ganyan. Ayaw mo bang makilala ka ni Andrea at makasama? Sa tingin mo ba ay matatanggap niya ako? Mabuting tao si Andrea. Maunawain siya. Bago kami ikasal, sana malaman niyang totoo tungkol sa tunay niyang mga magulang. Sa ganung paraan, buo ang pagkatao niya bago kami bumuo ng sarili naming pamilya. Umiiyak si Alma ng malakas.
Lahat ng manunugis ay lumapit sa amin. Sinabi kong magsimula na silang maglakad pa uwi. Ako na ang pumasan kay Sandro. Mabuti na lamang at tinulungan ako ni Aling Alma. Nagpahinga ang lahat. Ginamot ng mga albularyo ang ilang mga sugat namin. Si Sandro naman ay nakatamo ng matinding bali sa braso. Kaya naman, patuloy itong hinihilot ni Lolo Lando. Andrea, anak. Aling Alma, nandito na pala kayo. Maupo po kayo. Alis na po muna ako. Anak? Berto, anong ibig niyang sabihin? Huwag ka matakot. Hindi ka naman niya kakainin. May sasabihin lang siya sa'yo. Maupo ka na rin dito, Berto. Para naman kumalma siya. Sige po, magsimula na kayo. Andrea, ako ang tunay mong ina. Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hindi naman po ako katulad mong aswang. Pinagbubuntis kita nung naging aswang ako. Akala ko mamamatay na ako noon. Kaya naman, pinamigay kita sa unang taong nakasalubong ko. Sila ang mga magulang mo ngayon. Paano nangyari yun? Paano niyo nasabing anak niyo ko? Ang balat sa hita mo. Nakuha mo yan noong nagkakomplikasyon ako sa dugo habang pinagbubuntis kita. Hindi madaling makuha ang ganyang balat dahil resulta yan ng naghahalong dugo ng tao at aswang. Ang lakas ng loob mo at bukas na isip sa mga katulad namin ay isa ring bagay na nagpapatunay na anak talaga kita. Ganyan na ganyan ang itsura ko noong kabataan ko. Alam ba to nila, nanay? Nakilala niya ako nung hinatid ko kayo. Kaya pala, natigilan ka nung sinisigawan kita sa kulungan. Kaya ba, tinulungan mo kaming makatakas at lumaban kasama nila? Tumango si Aling Alma. Nang maramdaman kong tumataas na ang emosyon ni Andrea at ni Aling Alma, ay lumabas na ako. Alam kong matapang at palaban si Andrea, kaya hinayaan ko na muna silang mag-usap. Hindi nagtagal ay natanggap din nila ang isa't isa. Matapos naming ikasal, lumipat kaming magkasama sa bahay ni Lolo Lando. Kasama si Aling Alma. Susulitin na daw nila ang kanilang oras para sa isa't isa. Salamat Sabi ni Nanay Alma, ikaw daw ang nagkumbinsi sa kanyang mabuhay pa. Kaya pangako daw niya na mabubuhay siya katulad kung paano siya nabuhay bago ako ipinanganak. Wala yun. Kami ang dapat magpasalamat. Malaking naitulong niya sa aming laban. Kumusta si Nanay Linda? Hindi na ba siya umiiyak? Nako, simula ng araw ng kasal natin hanggang ngayon, umiiyak pa din siya. Kaya naman kailangan ko talagang bumisita doon araw-araw. Ayaw mo kasing doon na lang muna tayo tumira eh. Si Nanay Linda, takot pa din kay Nanay Alma. Kaya kailangan dito tayo tumira kay Lolo Lando. Malaki naman tong bahay niya para sa atin. Tama na yung labing-labing nyo. Halina kayo't mag-almusal. May ensayo ka pa, Andrea. Tandaan mo, hindi mo pwedeng tanggihan ang pagiging albularya dahil ikaw ay napili ng ating gabay. Oo, tama na yan, Lo. Alam ko na ang lahat ng yan. At wala naman akong pagtutol doon. Susundin ko kung ano man ang kapalaran ko. Tama. Kaya naman bagay talaga tayo sa isa't isa. Ang magaling na manunugis at ang magiging magaling na albularya sa hinaharap. Ang daming pangarap. Apo lang naman ang sa akin. Ako din! Abay, ganun din kami. Oops! Baka makalimutan niyo ako. Naamoy kong masarap ang pagkain dito. Ikaw talaga. Akala ko gusto mo din ng apo eh. Dumating ang mga magulang ni Andrea kasama si Sandro bago kami mag-umpisang kumain ng almusal. Sabay-sabay kaming nagtawanan sa hapagkainan habang nag-aasaran. Kahit bata pa kami ni Andrea na magsimula ang aming relasyon,
Ramdam pa rin namin ang buong suporta ng mga taong nasa paligid namin. Isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Dumaan man kami sa hirap at pagsubok, naniniwala akong kami talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Maraming salamat sa channel na ito sa pagbabahagi ng aking kwento. Sana may natutunan kayo mula rito. More power din po sa lahat ng channel na sakop nito. Sa muli, ako nga po pala si Berto at dito ko na tinatapos ang aking kwentong 15 taon na ang lumipas.